Magandang araw sa inyong lahat mga kapatid, lalong-lalo na kayong mga bagong pinapasok ng Ama sa kanyang banal na kahariang tinawag upang maging mga anak ng Diyos sa huling araw na ito. Ipagpapatuloy ko po ang mga aralin at ang mga mana ng kapahayagan na siyang makapagpapalalim sa ating mga kaalaman, sa ating pangunawa at sa ating karunungan sa mga kalooban ng ating dakilang Ama, na siya namang magpapaganap sa ating pagiging anak ng Diyos. Hindi tayo mananatiling mga bata, kundi tayo ay lalago. Tayo ay uusbong sa lahat ng kanyang mga kalooban upang tayo naman sa huling araw na ito ay maging katulad ng hinirang na anak ng Diyos na kanyang mapagkakatiwalaan sa lahat ng kanyang mga gawaing ipinagagawa sa atin habang naririto tayo sa lupang ito. Sinabi niya na ang mga sangang may bunga ay lalo pa niyang lilinisin upang lalong magkaroon ng bunga. At ang mga sangang bunga, ito ay kanyang puputulin at itatapon at ito'y masusunog. Mga kalooban ng Ama ito na ang ibig sabihin ng ating kaligtasan ay hindi lamang sa hanggang sa tayo'y tumanggap nito, kundi tayo ay kanyang isang araw palalaguin at tayo ay magiging ganap at maaasahan at kanyang mapagkakatiwalaan sa kanyang mga natitira pang gawain dito sa lupa ng pagliligtas ng lahat ng mga taong ating matatagpuan at kanyang ihahatid sa ating mga paanan. Nang dahilan dito mga kapatid, kailangang malaman natin ang maraming mga bagay sa kanyang dakilang kalooban. Ngayong araw na ito, ating pag-aaralan sa ating mana ng kapayagan, bakit napakahalaga ng kagustuhan ng Ama. Yun ang kanyang tinatawag na kalooban ng Ama o the will of the Father Almighty. Bakit napakahalaga ng kanyang kalooban o ng kanyang kagustuhan? Sapagkat alam natin mula't pasimula tayo ginawa ng Ama sa pamamagitan ni Adan, ang unang nilalang. Doon tayo nanggaling. Ginawang tao upang sumunod sa kanyang dakilang kalooban. Ngunit, ang tao ay merong malayang pagpili o tinatawag na freedom of choice. At habang siya ay nananatiling bata pa sa kaalaman sa kalooban ng Ama, bumisita sa kanya ang Diablo, si Satanas, si Lucifer. At siya ay tinukso upang magkasala, upang sumuway sa utos na iniutos sa kanya. Huwag kang kumain sa bunga ng tanim na nasa gitna ng halaman ng ito o ng hardin na ito. Sa araw na ikaw ay kakain, ikaw ay mamamatay. Si Satanas bumisita, tinukso ang tao upang sumuway. Sa kanyang pagiging bata sa kaalaman ng Ama, natukso nga siya. Kaya ayaw ng Diyos na tayo'y manatiling bata upang tayo ay hindi mapahapay-hapay sa mga aral at turong hindi tama o mga mali o nagtutukso sa atin upang tayo naman ay sumuway sa kanyang kalooban. Ngayong kayo ay narito at magpapasimula ang ating bagong buhay sa pagtupad sa kanyang dakilang kalooban, kailangang tayo'y lumalim sa mga kaalamang ito upang tayo naman ay maging katulad ng hinirang na anak ng Diyos, matibay, malusog sa espiritual, matatag, matapang, na tumatayo, may paninindigan para sa kaalaman at sa kalooban ng Amang itatayo natin dito sa lupang ito at ituturo sa iba na ganoon din naman ang gagawin. So ang aral na ito ay napakahalaga sapagkat ito'y napapaloob sa lahat ng kagustuhan ng Ama na siyang buod ng ating paglilingkod sa kaharian ng Diyos na naririto sa lupa. Pastor, ang pangunahing pagtuturo sa Kingdom Nation ay tungkol sa pagsusunod sa kalooban ng Ama. Maaari niyo po bang ipaliwanag kung paano po ito naging pamantayan ng kaligtasan, Pastor? Ito yung ating masugid na pag-aaral na siya ring itinatanong ng napakarami sa atin, lalong-lalo na yung mga nasa church age. Nakala nila pagka sinabi lang tinatanggap ko si Jesucristo, aking bilang tagapagligtas, tapos ikukot yung nasa Efeso Kapitulo 2, for by faith you are saved, not by yourself, but it is a gift of God. Akala nila, ang interpretasyon nila sa ganang iyon ay
Pag tinanggap nila, sinabi lang, ikaw ang aking tagapagligtas, ligtas na sila, wala na silang ibang gagawin pa. Kaya sa kaalamang yon o sa pagtuturong yon at aral na yon, mga kapatid, interpretasyong sarili ng tao, na natili silang bata sa kaalaman, sa kalooban ng Ama. Kaya't hinintay silang maging ganap na mga tao sanang mapagkakatiwalaan ng Ama, ay hindi naman naganap yun, kaya't sa kanilang maling paniniwala, na natili silang ganun lamang sa kaalaman sa kanyang mga kalooban, isang araw iniwan sila. Kaya't itinayo ako at narito, tinawag na hinirang na anak ng Diyos sa 2 bundok sa 6 na taon. Ako'y pinalago ng Ama at ginawang ganap sa kaalaman, karunungan at sa pangunawa sa lahat ng kanyang mga kalooban. At isa sa mga kaloobang ito ay yung hindi ba sapat na kami ay relihiyoso, hindi ba sapat na kami ay tumatawag sa Kanya bilang aming tagapagligtas at kami ligtas na, kasi ganun nga ang kanilang interpretasyon. Bakit naman daw iba yung sa akin? Hindi iba yung sa akin, mga kapatid, kundi ito ang tama, sapagkat ako'y bumabalik at ibinabalik ko ang tao sa tamang kaalaman kung ano ang tunay na kaligtasan. Ang iba kasi, ang pamantayan nila sa kaligtasan, yung may relihiyon sila. Tinatawag nila si Jesucristo na kanilang tagapagligtas. May mga healing ministry pa sila. May mga milagro pang ginagawa. Nagpo-propesiya pa. Ang iba naman, pinangalandakan yung mga naglalakihang mga simbahan. Mga makapangyarihang gawa. Ngunit ito yung tunay na sinabi ng tunay na Jesucristo na ating dakilang Ama, na siyang talagang haharapin ng tao sa huling araw. Kaya nga, ganito nga yung ginagawa ng tao eh. Pagkatapos, yun nga ang kanilang ginagawang pamantayan, gumawa ng sariling kanila. Iniwan ang mga pamantayan ng Diyos sa kaligtasan at kanilang ginawa ang sariling kanila. Ngunit, ako'y narito upang ibalik ang tao sa kalooban ng Ama. Ano yung kalooban ng Ama sa kaligtasan? Sapat na bang relihiyon? Sapat na bang may denominasyon? Sapat na bang gumagawa ka ng milagro? Sapat na bang ikaw ay nagsasalita ng wika o nagpo-propesiya o gumagawa ng mga makapangyarihang gawa? Tingnan natin ang sinabi niya sa Mateo Kapitulo 7, versikulo 21. Ito, mga kapatid, at pakinggan natin. Opo, Pastor, sa Mateo 7, versikulo 21. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Tingnan ninyo ngayon, mga kapatid, napakarami ng tumatawag sa Kanya, Panginoon, Panginoon. Marami nga nagtitext sa akin at sinasabing, ako'y niligtas ni Jesucristo, siya lamang ang aking tanging tagapagligtas, siya lamang ang aking tanging Panginoon. Iniligtas niya ako sa pamamagitan ng grasya, ng pananampalataya, ito'y kaloob ng Diyos. Walang sino mang taong makapagliligtas, siya lamang. Ang tanong ko naman, paano kang iniligtas ni Jesucristo? Anong sinabi niya sa iyo para maligtas ka? Yung tunay na Jesucristo, baka ang kilala mo, pangalan lang, pero hindi mo naman kilala siyang tunay. Makikilala mo lamang siya sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Kilala mo ba ang kanyang mga salita? Anong sinabi niya diyan sa Mateo, sa Juan, Kapitulo 5, versikulo 39? Mababasa natin ang ganito sa Juan 5:39. Ito ang sabi, ang salita ng tunay na Jesus Christ, ang tunay na Jesucristo. Baka yung tinanggap ng iba, hindi naman tunay na Jesucristo. May interpretasyon silang sarili nila. Kaya nga sa relihiyon at denominasyon ng Church Age, napakarami riyang bahabahagi, napakarami diyang mga faksyon ng relihiyon at denominasyon. Ang bawat isa ay may sariling interpretasyon kung sino si Jesus Christ. Kaya hindi nga sila nagkakasundo eh. Kasi kanilang ininterpret ang kalooban ng Ama ayon sa kanilang kagustuhan. Iniwan nilang kagustuhan ng Diyos, ang kalooban ng Diyos. Ang ngayon, gumawa sila ng interpretasyon ayon sa sarili nilang kalooban. Ito ba'y kalooban ng Ama? Hindi.
Tingnan natin ang tunay na sinabi ng tunay na Hesukristo na siyang ama natin dito sa kingdom age sa Gentile setting na ginamit niya ang kanyang hinirang na anak. Basahin natin ang 5:39 ng Juan at maya-maya ang 12:48 naman ng Juan ang babasahin natin. Opo, Pastor, sa Juan 5, versikulo 39. Saliksikin ninyo ang mga kasulatan, sapagkat iniisip ninyo na sa mga yaon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan. At ang mga ito'y siyang magpapatotoo tungkol sa akin. Saliksikin ninyo ang mga banal na kasulatan sapagkat naniniwala kayong sa mga gayon ay meron kayong buhay na walang hanggan. At sila ang nangagpapatotoo tungkol sa akin. Ito, isa to sa mga patotoo niya. Itong Mateo 7:21, sinabi niya yan. Kung nananaliksik ka sa banal na kasulatan, diyan mo matatagpuan ang kaalaman ng Ama kung ano ang gusto niyang mangyari at ang hindi niya gustong mangyari. Tingnan ninyo mga kapatid sa ating pananaliksik. Nananaliksik tayo sapagkat nalalaman natin sa mga gayon ay meron tayong buhay na walang hanggan at silang nangagpapatotoo tungkol sa totoong Jesus Christ. Itong Mateo 7:21, sinabi ng totoong Jesus Christ yan. Huwag kayong tawag ng Panginoon, pagkatapos hindi naman nyo ginaganap, sinusunod ang kanyang sinabi. Pag ginawa ninyo yon, mapagpaimbabaw kayo. Malapit ang bibig ninyo sa Kanya, pero malayo naman ang mga puso ninyo sa Kanya. Itinabi ninyo ang mga salita niya, gumawa kayo ng sariling mga pamantayan ninyo, sariling interpretasyon ninyo, sariling batas ninyo, tapos yan ang sinusunod ninyo na wala namang kabuluhan at pagkatapos iniwan ninyo ang mga salita ng dakilang Ama. Tingnan natin kung bakit mahalaga ang mga salitang ito. Napakahalaga ng mga sinabi ng ating amang makapangyarihan, ang ating Panginoong Jesucristo. Tingnan naman natin ang Juan 12:48. Ito ang kanyang sinasabi, mga kapatid. Opo, Pastor, sa Juan 12, versikulo 48. Ang nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap sa aking mga pananalita ay mayroong isang hahatol sa kanya. Ang salitang aking sinalita ay siyang sa kanya'y hahatol sa huling araw. Ulitin nga natin yon para for emphasis, para napakahalaga nito, no? Opo, Pastor, sa Juan 12, versikulo 48. Ang nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap sa aking mga pananalita ay mayroong isang hahatol sa kanya. Ang salitang aking sinalita ay siyang sa kanya'y hahatol sa huling araw. Mahalaga yan. Ang nagtatakwil sa akin, sinabi niya, at hindi tumatanggap sa aking mga sinalita, ay merong isang hahatol sa kanya. Ang salitang aking sinalita ay siyang hahatol sa kanya, ay siyang sa kanya'y hahatol sa huling araw. Paano natin natatakwil ang ating Ama? Kung hindi natin tatanggapin ang kanyang sinabi, itinatakwil natin siya. Although, ang iyong bibig nagsasabing, ikaw, Panginoong Jesucristo, ang aking tunay na tagapagligtas, wala nang iba, ikaw lamang ang aking tagapagligtas na namatay sa krus, wala nang iba. Pero hindi mo naman tinatanggap ang kanyang mga sinabi, nagtatakwil ka sa kanya. Merong isang hahatol sa iyo sa huling araw. Ang kanyang mga salitang sinalita, ang siyang sa iyo'y hahatol sa huling araw. Kaya napakalaga ng kalooban ng Ama na ating mapag-aaralan. Kaya itabi natin yung ating mga pinaggagawang mga kalooban natin at hindi naman kalooban ng ating dakilang Ama. Na pagkaginawa natin yun, ano naman ang mangyayari sa atin, mga kapatid? Malapit ang bibig natin pero malayo naman ang puso natin sa Kanya. Eto, basahin natin sa Marcos Kapitulo 7, versikulo 6. Ito naman ang ating mababasa. Opo, Pastor, sa Marcos 7, versikulo 6 hanggang 9. At sinabi niya sa kanila, mabuti ang pagkahula ni Isaias tungkol sa inyong mga mapagpaimbabaw, ayon sa nasusulat. Ang bayang ito'y iginagalang ako ng kanyang mga labi. Datapwat ang kanilang puso ay malayo sa akin. Iginagalang daw siya ng mga tao ng kanilang labi, pero malayo ang kanilang puso. Exactly, yun ang nangyayari sa church age ngayon. Ganon din sa Jewish age. Napakalapit, Panginoong Jesus, ikaw ang aking tagapagligtas. Panginoong Jesus, ikaw ang namatay sa krus para sa akin.
at wala ng iba. Ako'y nailigtas sa pamamagitan ng iyong grasya. Hindi naman sinusunod ang kanyang mga sinabi. Napakalayo ng kanilang mga puso. Ano ang kanilang sinusunod? Constitution and bylaws. Gumawa ng sariling mga batas. Pinaka-otoridad nila. Pinaka-powerful na otoridad sa kanilang buhay. Mas pa nilang pinag-aaralan yun kaysa sa mga salita ng dakilang Ama na dapat sundin at dapat tuparin. Hindi nila ginagawa yun. Ipagpatuloy natin. Opo, Pastor, versikulo 7. Datapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin. Pagka ganun kayo, mga kapatid, malapit ang bibig ninyo, malayo ang puso ninyo. Yung mga pagsamba ninyo, walang kabuluhan yan. Yung mga pangangaral ninyo, walang kabuluhan yan. Yung mga pagtitipon-tipon ninyo, Bible study, walang kabuluhan yan. Walang kabuluhan sa Diyos yan. Walang kabuluhan ang inyong pagsamba sa akin. Tingnan niyo, ipagpatuloy natin. Na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ng mga utos ng mga tao. Versikulo 8. Nilisan ninyo ang utos ng Diyos at iyong pinanghahawakan ang salit-saling sabi ng mga tao. Iniwan ninyo ang utos ng Diyos, ang pinanghahawakan ninyo, ang salit-saling sabi ng mga tao. Meron ninyo, mga kapatid, ang Holy Three, mas pa nilang pinaniniwalaan kaysa Holy One. Tamang-tamang sinabi niya, nilisan ninyo ang mga utos ng Diyos, ang salita niya, at pinanghahawakan ninyo ang salit-saling sabi ng mga tao. Ginawa ninyong pinakaaral, pinakadoktrina, ang utos ng mga tao. Nilisan ang mga salita ng Diyos. Wala na sigurong mas maliwanag pa riyan na ating nakikitang nangyayari ngayon sa church age. Nilisan ang salita ng Diyos. Pero yun, nilisan ng Holy One, pinalitan ng salit-saling sabi ng tradisyon ng Holy Three, ano naman ang mangyayari sa atin yan? Pagpatuloy natin. Opo, Pastor, versikulo 9. At sinabi niya sa kanila, totoong itinatakwil ninyo ang utos ng Diyos upang magaganap ninyo ang inyong mga salit-saling sabi. Totoong itinakwil ninyo ang utos ng Diyos. Utos ng Diyos, Holy One, tinakwil. Katapos, para magaganap ninyo ang inyong mga salit-saling sabi. Mga salit-saling sabi, tradisyon yan eh. Mas pinanghawakan pa nga yung tradisyon kaysa kalooban ng ating dakilang Ama. Bakit mahalagang kalooban ng ating dakilang Ama? Sapagkat yan ang kaligtasan ng tao. At sino nagdadala ngayon yan? Kaya ako ibinukod sa 2 bundok sa 6 na taon upang ngayon kanyang anak na ipadala sa sanglibutan at imukin ang buong sanlibutan ng mga tao na bumalik tayo sa kanyang dakilang kalooban. Tuparin ito, panghawakan ito, panindigan ito, sapagkat ito ang kaligtasan ng ating kaluluwa. Pastor, iyong mga taong relihiyoso ngunit hindi nakapagsisi, may kapangyarihan din po ba silang gumawa ng kalooban ng Ama? Hindi po ba't pangako niya ito sa sino mang sumunod sa Kanya? Ang relihiyoso ay iba sa pagiging espiritual. Pag relihiyoso ka, tulad ng sinabi ko kanina, malapit ang bibig mo, malayo ang puso mo. So wala kang kapangyarihan na sumunod sa kanyang kalooban kasi ang sinusunod mo ang iyong kalooban. So ano man ang gawin mo, ikaw ay pinanganak sa laman, hindi kay pinanganak sa espiritu. Tulad ng sinabi niya sa Juan 3:6, ang ipinanganak ng laman ay laman nga at ang ipinanganak ng espiritu ay espiritu nga. So hanggang relihiyoso ka lang, hindi ka pa nakapagsisi, ang sinusunod mo, yung udyok ng laman mo, ikaw pa rin ang Diyos sa sarili mo, ang sarili mong kalooban na walang iba kundi ang binhi ng ahas, ang serpent seed sa buhay mo, ang sinusunod mo, pinalitan mo ang Diyos, itinabi mo ang kanyang kalooban, ang sayong sinusunod mo, tapos malapit ang bibig mo sa kanya, relihiyoso ka tingnan, ikaw yung tinatawag niyang mapagpaimbabaw. Ikaw yung tinatawag niyang hindi papasok sa kanyang kaharian. Ikaw yung tinatawag niyang hipokrito sa ating sariling wika. No? Baka hindi natin naunawaan yung mapagpaimbabaw kasi medyo malalim na Tagalog yun. Hipokrito, ibig sabihin, hindi ka man gumagawa, tawag ka ng tawag sa kanyang sa kanyang pangalan. Tulad ng mga nasa Jewish age, no? Pinanganak sila sa laman. Mga lahi sila na Abraham, pero wala silang spiritual component ng kaligtasan na yon.
Hindi sila pinanganak sa Espiritu upang sundin ang kalooban ng Ama. Gumawa sila ng sariling kanila pagkatapos yun ang sinusunod. Ito naman pagkakamali nila, inulit naman dito sa church age. Nagsigawa rin sila ng sarili nilang mga utos. Pagkatapos ginagamit na lang nilang pangalan ng dakilang Ama, pati ang kanyang mga salita. Ginagamit lang pero hindi naman sinusunod. Kaya ang pagiging relihiyoso, kahit na ano pang tawag mo sa kanya, wala kang kapangyarihang sumunod sapagkat hindi ka pa nakapagsisi. Ipinanganak ka pa sa laman. Kaya't ang laman ay laman nga. Tinignan mo, sinabi niya sa 1:663. Ang Espiritu nga ang bumubuhay. Sa laman ay walang anumang pakikinabang. Ang mga salitang sinilita ko sa inyo ay pawang Espiritu at pawang buhay. So, kung tayo mananalig na lamang sa ating pagiging relihiyoso, pagkatapos naman, hindi tayo pinanganak na muli sa Espiritu ng pagsusunod sa kanyang kalooban, gumagawa pa rin tayo, sinusunod pa rin natin ang sarili nating kalooban, relihiyoso tayong papunta sa kapahamakan. Isa tayo doon sa tatawag Panginoon, Panginoon. Isa rin tayo sa makakapakinig ng sinabi niyang, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, papasok. Ang tumutupad lang sa kalooban ng aking Amang nasa langit. Bakit mga kapatid? Sapagkat ang Espiritu at ang laman ay hindi maaaring magkasundo. Yung kalooban ng laman at kalooban ng Espiritu, hindi maaaring magkasundo yan. Kailangan may sumuko sa isa sa dalawang ito. Anong isusuko natin? Ang Espiritu ng pagsusunod o ang laman ng pagsuway? Kailangan may sumuko sa dalawang ito. Sa aking sitwasyon, mga kapatid, bilang isa sa mga membro ng Fallen Adamic Race, isa ako sa nakapag-decide ng aking malayang pagpili o freedom of choice na isusuko ko ang laman ko na sumusuway sa kalooban ng Ama at sasabihin kong, halika na, sumuko tayo sa kalooban ng Ama, ang kalooban ng Espiritu sa pagsunod sa kanyang kalooban, ang siyang masusunod sa lamang ito. Ginawa ko yun, mga kapatid. Ngayon, kung di mo gagawin yan, magiging relihiyoso kang makalaman, hindi ka naman espiritual na sumusunod sa kanyang kalooban. Isa ka sa kanyang itatakwil at sasabihin, walang kabuluhan ng pagsimba mo sa akin kasi malapit ang iyong bibig, malayo naman ang iyong puso. Tingnan natin ang sinasabi ng Galatia 5:17. Ito ang ating mababasa. Opo, Pastor, sa Galatia 5, versikulo 17. Sapagkat ang laman ay nagnanasa ng laban sa Espiritu, at ang Espiritu ay laban sa laman, sapagkat ang mga ito ay nagkakalaban, upang huwag ninyong gawin ang bagay na inyong ibigin. Sapagkat ang laman ay nagnanasa ng laban sa Espiritu, at ang Espiritu ay laban sa laman, sapagkat ang mga ito ay nagkakalaban, upang huwag ninyong gawin ang bagay na inyong ibigin. Kita ninyo, mga kapatid, meron talagang away ang dalawang yun. Yung binihin ng ahas, upang sundin mo ang sarili mong kalooban, Espiritu ng laman yun. Ito namang Espiritu ng Diyos, binhi na matuwid, na itinanim sa atin na Espiritu ng pagsusunod sa kalooban niya. Pag nasa iyo yan, ginagawa naman yan ang kalooban ng dakilang Ama. So meron isang dito na mamamatay o susuko. Sa ating case, ano ang nangyari? Isinuko natin ang ating serpent seed. Ang paggawa ng ating sariling kalooban, isinuko natin. Kaya yung pagsisisi, importante yun eh. Kasi yung pagsisisi, pag lumapit ka, suko ako, Ama. Pagkatapos yung sinuko mo yun, mamamatay pa yun, hindi na mabubuhay na muli. Hindi mo lang isinuko, ibinilanggo, pinatay mo pa ang kalooban mo. Hindi ka na mabubuhay mula ngayon. Mula ngayon, patay ka na, hindi ka na babangon. Ang kalooban ng Ama ngayon ang susundin mo. Doon ka na mananagumpay. Ganon ang pagiging anak ng Diyos na ikalulugod niyang susunod sa kanyang dakilang kalooban. So, hindi ka na makamundo, wala na yung pita ng laman sapagkat ang laman mo patay na. Lamang sumusuway, patay na. Yung espiritu ng laman na sumusuway, patay na yon. Ang buhay ngayon, ang espiritong sumusunod sa kalooban ng dakilang Ama. Kung mamahalin natin ang ating pagiging laman at hindi naisuko sa Ama ito, relihiyoso lamang tayo, anong mangyayari? Tingnan natin ang unang Juan 2:19.
16 hanggang 17, ganito ang sinasabi. Opo, Pastor, sa unang Juan 2:16 hanggang 17. Sapagkat ang lahat na nanga sa sanlibutan, ang masamang pita ng laman at masamang pita ng mga mata at ang mga kapalaluan sa buhay ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanlibutan. At ang sanlibutan ay lumilipas, at ang masamang pita niyaon, datapwat ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananahan, magpakailan, kailanman. Tingnan ninyo dito yung mga pita ng laman, yung kagustuhan ng laman. No? Hindi na nanatili yan. Lilipas yan. Pero sino ang mananatili? Ang gumagawa ng kalooban ng Ama ang siyang mananatili magpakailanman. So yung espiritu ng pagsusunod sa kalooban ng Ama, iyon ang mananatili magpakailanman. Mga kapatid, dito sa bansang kaharian ng Amang pinapasok bilang mga anak, ito ang ating espiritu dito sa kahariang ito. Kaya bilang bawat isa sa inyong pumasok sa kanyang kalooban, maging overcomer kayo kasi makikipaglaban ng laman na yan sa inyo eh. Makikipaghamok yan eh. Ngayon, ano ang sinabi mo? Isinuko mo na siya. Pag sinuko mo lang, dapat dala na ang kamatayan doon. Patayin mo na yun sa pagsisisi. Sasabihin mong patay ka na, huwag ka na bumangon mula ngayon. Ay ibig sabihin, my heart is fixed, my mind is made up. Wala nang tawaran ito. Hindi ka na pwedeng tumawad pa na, pagbigyan mo naman ako sandali, o kahit ito lang. Wala nang tawad, mga kapatid. Wholesale na. Pag sunod mo sa kalooban niya, susunod ka. Ano man ang mangyari. So, tayo, kinikilala natin ang ating Ama, hindi lamang ating Ama, kundi ating Hari. Sinusunod na walang question. Sinusunod na walang alinlangan. Sinusunod na walang pagmumuni-muni, kundi pagsusunod na tunay na kahit anong mangyari, ang kanyang kalooban ang ating susundin. So itong masamang pita ng laman, lilipas yan, mamamatay yan. Pero ang sumusunod sa kalooban ng Ama ay mananatili magpakailanman. Bakit po ba napakahirap sa taong hindi nakapagsisi ang gumawa ng kalooban ng Ama, bagaman siya naman ay relihiyoso? Kahit relihiyoso ka, tulad ng sinabi ko, bakit mahirap? Kasi hindi mo na isuko yung dapat mong isuko makikipaglaban sa espiritu eh. Hindi mo na isuko yun. Hindi pa nakasurrender yun. Kaya hindi pa nakapagsisi. Kaya itong mga relihiyoso, hanggang doon na lang yun. Ang kanilang mga bibig lang ang nagpupuri sa Ama, pero sa gawa, hindi mo makikita yun. Kaya walang naging modelo sa kanila. Meron bang isa sa kanilang nakakapagsabing, ako yung modelo nyo? Ako yung dapat yung sundin? Meron bang makakapagsabing, ako ang daan ng katotohanan ng buhay? Walang pupunta sa Ama, kundi sila'y dadaan sa... Wala, sapagkat ang Ama, nakikita niya doon sa kanila, walang na-produce na anak na pwede niyang matahanan, na magiging modelo, magiging example, maging daan. Sino lamang makapagsasabi nun? Ang anak lamang. Kaya kahit relihiyoso ka, pag hindi mo sinunod ang kalooban ng Ama, tulad ka ng mga pudyong kanyang iniwan, na nirebuke ng ating Amang makapangyarihan nung nandirito siya. Masakit man ito pakinggan, pero ito ang katotohanan. Tingnan natin ang katunayan na may labanan sa pagitan ng laman at ng espiritu. Ipinakita ng bugtong na anak o the begotten son sa Jewish setting, sa mga Hudyong pinuno, ang kanilang kalagayan sa espiritual, na sila kahit mga anak ni Abraham, religious lang, pero sa spiritual, ang totoo nilang tatay ay ang Diablo, si Satanas. Masakit pakinggan yun, pero yun ang totoo. Hindi niya iniinsulto yung mga Hudyo, sinabi niya sa kanila ang katotohanan ng espiritual. Juan 8:39 hanggang 44, ito naman ang ating mababasa. Pakinggan natin, mga kapatid. Opo, Pastor, so Juan 8:39 hanggang 44. Sila'y nagsisagot at sa kanya'y sinabi, si Abraham ang aming ama. Sa kanila'y sinabi ni Jesus, kung kayo'y mga anak ni Abraham, ay gagawin ninyo ang mga gawa ni Abraham. Datapwat ngayon pinagsisikapan ninyo akong patayin, na taong sa inyo'y nagsasaysay ng katotohanan, na aking narinig sa Diyos. Ito'y hindi ginawa ni Abraham. Ginagawa ninyo ang mga gawa ng inyong ama. Sinabi nila sa kanya,
Hindi kami inaanak sa pakikiapid. May isang ama kami, ang Diyos. Sinabi sa kanila ni Jesus, kung ang Diyos ang inyong ama, ay ang inyong iibigin ako, sapagkat ako'y nagmula at nanggaling sa Diyos. Sapagkat hindi ako naparito sa aking sarili, kundi sinugo niya ako. Bakit hindi ninyo napag-uunawa ang aking pananalita? Sapagkat hindi ninyo mangyayaring dinggin ang aking salita. Kayo'y sa inyong amang Diablo, at ang mga nais ng inyong ama ang ibigin ninyong gawin. Siya'y isang mamamatay tao, buhat pa ng una, at hindi nananatili sa katotohanan, sapagkat walang katotohanan sa kanya. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, siya'y isang sinungaling at ama nito. Napakaliwanag dito, mga kapatid, no? Itong pakikipagdiskurso ng ating makapangyarihang Ama, ang ating Panginoong Kristo nung siya ay pumunta sa laman at dito inanahan siya bilang isang Hudyo. Sa Jewish setting, the Word was made flesh at nakipag-usap siya sa mga Hudyong pinuno ng mga relihiyon na sinasalungat siya, ibig nilang patayin siya. Sabi niya, hindi ito ginagawa ni Abraham. Kayo ay mayroong ibang ama. Sabi niya, kasi kung kayo galing pa sa Diyos, iibigin niyo ako sapagkat ako'y galing sa Diyos at sinugo ako ng Diyos. Bakit niya ako gustong patayin? Sabi niya, sapagkat meron kayong ibang ama at ang gusto ng inyong ama ang inyong sinusunod. Sinabi niya, ang Diablo ang inyong ama. Totoo nga, kasi sa Jewish setting, hindi nila kilala yun eh. Yung spiritual na mga bagay na yun. Pinapakilala ng Ama sa kanila ang spiritual na katotohanan na pagkang tao hindi nakapagsisi, minana niya yung binhi ng ahas mula kay Adan. Ang tatay mo dyan ang Diablo. Pag sinusunod mo ang sarili mong kagustuhan sa laman, sa pagsalungat, pagsuway, sa kalooban ng Ama, tatay mo ang Diablo, whether you know it or not. Malaman mo man o hindi, ang tatay mo ang Diablo. Hindi mo tatay ang Diyos. Hindi mo ama ang Diyos. Ganon din ngayon. Bakit ako sinasalungat ng mga taga-relihiyon na ito? Sapagkat iba yung ama nila. Kasi kung sila galing sa Diyos na katulad ko, una nila akong mamahalin at iibigin sapagkat ako lang nagtuturo na ibalik ang tao na sundin ang kanyang dakilang kalooban. Pero bakit ako nilalait? Inuusig, tinatawag na kulto, sapagkat iba ang ama nila, iba naman yung sa akin. Kaya itong dalawang amang ito, nag-aaway mula't mula pa, si Satanas na Diablo at ang ating makapangyarihang Ama. Si Satanas na Diablo, tuturuan ka kung paanong sumuway, tulad ni tinuro niya kay Adan, at ang Ama namang makapangyarihan, ang ating Panginoong Kristo, tuturuan tayo kung paanong sumunod sa kanyang dakilang kalooban. Ganon din ang mga anak niya ngayon. Ako yung nag-iisang anak ng Ama, susunod at tuturuan ko kayo paanong sumunod sa kanyang kalooban. Ito namang mga anak ng iba, ng masama, tuturuan naman kayo kung paanong itayo ang sariling kanila, utos ng tao, tapos itatakwil, itatabi ang mga salita ng Diyos. Yan ang diferensya ng relihiyoso at ng espiritual. Yung tumutupad sa kalooban ng Diyos na amang makapangyarihan, tulad ko, yung tunay na anak na ipinanganak sa espiritual ng pagsusunod, at yung mga ipinanganak lamang sa laman na tumutupad sa kanilang sariling kagustuhan. Pastor, ano po ba ang tanging susi upang kami ay lubos at ganap na makagagawa ng kalooban ng Ama katulad niyo po, Pastor? Well, tulad na ngayon, tinuruan ko kayo. Bakit kayo naririto? Tinuturuan ko hanggang ngayon. Pang lumalim kayo sa mga kalooban ng Ama. Sa mga huling araw na ito, pinili niya ako upang tapusin ang kanyang magawa ng kaligtasan at upang maihatid ko ang mensaheng ito na walang ibang nakapaghatid kundi ang anak ng Diyos lamang. Narinig ba ninyo ito sa mga nasa churches na mga pinuno, mga leader? Wala, mga kapatid, sapagkat nakatago yan. Hindi nila kayang gawin yan. Ngayon, hindi kompleto ang kaligtasan nang hindi siya makapag-produce ng anak na magtuturo, tutupad sa kalooban ng Amang, siya ang naunang tumupad. Wala kayong makikita ngayon kundi ang anak ng Diyos lamang. So, sa ganang ganito,
natupad ba sa atin ang sinabi niya sa sa Juan 1:12-13 na sinabi niyang datapot ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap, pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos sa makatwid bagay ang mga nagsisampalataya sa kanyang pangalan, na ipinanganak na hindi sa dugo, ni sa kalooban ng laman, ni sa kalooban ng tao, kundi sa kalooban ng Diyos. Tayo'y pinanganak hindi sa kalooban ng tatay natin, ng dugo, ng laman, hindi sa kalooban ng relihiyon. Kasi kung kalooban ng relihiyon ang susundin natin, ibabalik nila tayo sa pagsusunod sa mga utos ng tao. Ipinanganak tayo ngayon sa kalooban ng ating amang makapangyarihang Diyos tulad ko. Kaya dito ako, lahat kayo tinuturuan ko paanong sumunod sa kanyang dakilang kalooban na ngayon ay naging laman at naging tao ang pagtupad na yan sa pamamagitan ng pagpili ng isang hinirang na anak. At yan ay walang iba kundi ang nangungusap sa inyo. So ang susi upang bumalik sa dating relihiyon, sa dating relasyon sa makapangyarihang Ama, ay ang tunay na pagsisisi at ang pagsuko sa ating mga kalooban sa kanyang dakilang kalooban. So tulad ng sinabi ko nung una kanina, sino ngayon ang mananalo sa dalawang ito? Nasa desisyon natin. Kaya yung malayang pagpili natin na, Ama, ang sa iyo ang matutupad. Ito yung desisyon ko. Tutuparin ko yan. At ang desisyon kong ito, Ama, hindi magbabago. Ano man ang mangyari, dumaan pa ako ng apoy, dumaan man ako ng tubig, ng baha, ng bagyo, ng unos, ng hangin. Ama't ako'y susubukan, hindi magbabago ang aking desisyon sa pagsusunod sa iyo. Kahit ikamatay ko man ang pagsunod sa iyong kalooban, susunod ako. Pag ganun ang desisyon mo, malayang pagpili mo, hindi ka na ipinanganak sa laman, ipinanganak ka na sa Espiritu. Yun ang tunay na pagsisisi. Yun ang tunay na pagsuko. Yun ang tunay na katuparan ng sinabi ni Pedro sa unang Pedro 1:23. Yamang ipinanganak kayong muli, hindi sa binhing nasisira, kundi sa walang kasiraan sa pamamagitan ng salita ng Diyos na nabubuhay at namamalagi. Tayo ngayon ay ipinanganak na sa mga salitang yan ng ating dakilang Ama. Walang pagbabago. Yung iba, baka hindi nila alam to, baka may espiritu pa kayo ng denominasyon. Pabago-bago na naman yung mga desisyon ninyo. Hindi kayo magiging anak ng Diyos pagka ganun kayo. Wala nang tawaran ito, mga kapatid. Pag kayo'y pumasok sa kasunduang ang kanyang kalooban ng inyong susundin at hindi na ang sa inyo, huwag na kayong bumalik sa patay na laman na yon. Huwag na kayong bumalik sa patay na pagsusunod na yon, sapagkat pag kayo sumunod na naman at bumalik sa inyong ibinaong kalooban ninyo, kapahamakan sa buhay na walang hanggan sa impyerno ang ating aabutin yan. Hindi tayo ganon. Tinawag tayo ng Ama, pinili, hinirang, ginamit natin ang ating malayang pagpili, freedom of choice, upang sundin ang kanyang kalooban. Anuman ang mangyari, hindi na magbabago ang ating desisyon sa pagsusunod sa Kanya. Ito yung katuparan na rin ang sinabi niyang, maliban ang tayo panganak sa tubig at sa Espiritu, ay hindi siya makapapasok sa kaharian ng Diyos. Ito, pinanganak kayo sa tubig ng paglilinis, nilinis kayo, binanal kayo, at kayo ngayon ay kanyang ibinukod na maging mga anak niya. Ipinanganak kayo sa Espiritu. Anong Espiritu yun? Espiritu ng pagsusunod sa kanyang kalooban, na doon lamang nakafocus ang ating tanging interes sa lupang ito ay gawin ang kanyang kalooban, magpakalalim dito, at pagkatapos itanghal na isang araw, tatawaging mga anak na katulad ko. Isang araw, mga kapatid, sa aking pagbubukod ng Ama sa 6 na taon sa 2 bundok, na kompleto ang kalaman ko, na kompleto yung mga pangunawa ko sa kanyang mga banal na kalooban, pati yung karunungang idinudulot nito. At isang araw, narinig ko ang kanyang boses after 5 years at sinabing, ngayon, ikaw ay aking anak. Tunay na pinanganak sa Espiritu ng pagsusunod sa kanyang dakilang kalooban. Kayo rin, ganon ang inyong dadanasin, dadaanan at magiging karanasan. Mula sa bautismo ng tubig sa kitbog, sa inyong mga pagsunod, pumasok kayo sa kasunduan sa covenant na hindi na ang inyong kalooban ang tutuparin kundi ang sa Kanya, kayo'y palalaguin, kayo'y palalalimin, kayo'y gagawing ganap na makakatanggap ng buong buo na katangian,
ng isang tunay na anak ng Diyos sa pamamagitan ng mga kaalamang espiritual na ito, karunungang espiritual na ito, at pangunawang espiritual sa kanyang dakilang kalooban na siyang ating susundin lamang magpakailan-kailanman. Pagpalain kayong lahat ng Ama sa araw na ito hanggang sa susunod nating aralin sa mga mana ng kapayagan. Naway ang kanyang pagpapala, pag-ibig at grasya ay mapa sa inyong lahat ngayon at magpakailanman. Amen.